buhay. Habang patuloy na pumapatak sa ulo ni Ryugyum ang ulan ay napaisip naman siya kung ito ba ay ang tunay na kanyang pinagsisilbihan. Ito ay dahil habang nasa kanyang sikmura ang kamao nitong babae ay hindi siya nakikilala nito at natanong lang sa kanya kung siya din ba ay isa sa mga baliw na taga-suporta ni Sein. Napasabi naman siya kung papaano itong nangyari, sabay tanong habang nagpapalabas ng malungkot na mukha kung ano itong pangalan ng babae habang napapaisip kung nawala ba ang lahat ng kanyang alaala. Nagtaka naman itong babae sa kanyang natanong dahil kanyang inaakala na siya ay isang taga-suporta ni Sein. Habang patuloy na nagpapalabas ng malungkot na mukha itong si Ryugyum ay nagawa niyang matigilan, at makalipas ng ilang sandali ay agad siyang nanghingi ng patawad. Ito ay dahil nagawa niyang maunawaan na hindi nawawala ang alaala nito at ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon ay bahagyang naiiba sa kanyang pinagsisilbihan noon. Dahil sa mabilis na paghusga nitong babae sa ating bida ay dali-dali naman siyang napayuko para manghingi din ng kapatawaran. Nang bigla na lang tayong may makikitang dalawang lalaki na dumating at kaagad na hinawakan ang ating bida habang nagsasabi sa mga kababaihan na siya ay isa sa mga baliw na taga-suporta kaya iwan nila ito sa kanila. Gayunpaman ay nagtaka naman ang kalalakihan dahil hindi nila magawang mapagalaw itong si Ryugyum sa kanyang kinatatayuan kahit na ano pa ang kanilang gawin gamit ng buo nilang lakas. At habang ito ay nangyayari ay pinagsabihan naman itong babae ni Sein na umalis na dito at iwan na lang ito sa kanila. Isinaad naman ni Sein na ang dalawang lalaki ay ang kanyang mga managers at natanong kung ano ang kanilang ginagawa, habang pinagsabihan naman sila nitong babaeng di pa pinapangalanan na ang mga lalaki na nakahiga sa lupa ay ang mga baliw na taga-suporta ni Sein at hindi itong ating bida. Nang kanila itong malaman ay kaagad naman nilang binitawan si Ryugyum at kinuha ang dalawang baliw na taga-suporta ni Sein para dalhin sa pulisya. At habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad ay natanong naman nila si Sein kung hindi ba siya ng mga ito sinaktan, ngunit pinagsabihan niya lang ang mga ito na sila ay maingay at magpatuloy na lamang. Natanong naman ng isa sa mga lalaki kung sino itong lalaki na mayroong mahabang buhok kaya napalingon naman ang hindi pa napapangalanang babae papunta sa kanya. Kung saan habang ito ay kanyang pinagmamasdan sa malayo habang siya ay nagpapalabas ng malungkot na mukha ay kanyang naisip na siya ay isang tao na mayroong kwento, at siya ay nakakasigurado na ito ay isang napakalungkot na talambuhay. Makalipas ng ilang araw ay pumunta naman tayo sa isang lugar sa kagubatan habang mayroon tayong makikitang isang ibon na nagpapahinga sa isang sanga ng puno. Kasunod ng paglipad nito sa himpapawid ay mapapansin natin sa ibaba ang isang malaking puntod, kung saan napatanong itong si Ryugyum sa kanyang kasama na si Anhai kung ito ba ang lugar na kanyang tinutukoy. Ito ay dahil ang nasa kanilang harapan ngayon ay ang puntod kung saan ang kanyang pinagsisilbihang babae noon ay inilibing. Napasabi naman itong si Anhai na nagmukha na itong luma at ito ay napabayaan na ng husto dahil sa paglipas ng mahabang panahon. Dagdag pa nito na ito ay kanilang nalaman dahil sa impormasyong ibinigay sa kanya ng nangungunang historian sa kanilang bansa na ipinakilala sa kanila ng presidente at ito din ay kanyang kinumpirma sa iba pang mga tao na makukunan ng impormasyon. Ang pamilya ng Min na siyang pinagsisilbihan ni Ryugyum, ito ay naitala na ang pinagsisilbihan nitong babae ay namatay sa araw ng rebelyon. At maging ang kanyang mga kagamitan ay natagpuan sa puntod na nagkukumpirma dito. Bigla namang napunta ang atensyon ni Anhai sa ating bida, ito ay dahil bigla na lang si Ryugyum na napaluhod at napahawak ng kanyang isang kamay sa lupa. Kasunod nito ay ang kanyang pagsigaw ng napakalakas na maririnig sa buong paligid. Nagawa niya namang maunawaan ang mga pangyayari, kung saan sa nakaraan habang sila ay nahuhulog ay nasabi ni Okyon na ito ay nangangahulugan ng kanyang pagwawagi. At habang siya ay nakaluhod sa harap ng matandang lalaki ay kanyang naisip na ang ginawa nitong kilos para magprotekta ay nauwi sa paglabag nito sa mahigpit na alituntunin bilang isang tagapagbantay. Ito ay dahil dapat na natili siyang nabubuhay hanggang sa huli para nagawa nitong tuluyang maprotektahan ang babae na kanyang pinagsisilbihan. Bigla naman siyang napasuntok ng napakalakas sa lupa, kung saan kasunod nito ay ang kanyang muling pagsigaw ng napakalakas sa paligid. Makikita naman natin ang pagdaloy ng dugo sa kanyang bibig dahil sa lakas ng pagkakakagat nito sa kanyang sarili sa pagkainis, naiintindihan na hindi nito nagawa ng maayos ang kanyang nag-iisang tungkulin. At dahil siya ay nabubuhay ng ganito at ngayon ay nakaharap sa kanyang pinagsisilbihan na hindi na nabubuhay ay mas lalo lang nitong kinamuhian ang kanyang sarili. Sa tabi ay makikita naman natin si Anhai na nakatingala lang sa himpapawid,
Napapaisip na dahil kanila nang natiyak ang pagkamatay ng babae, ano kaya ang mangyayari sa kahawig nitong babaeng estudyante? Lumipat naman ang eksena sa kasalukuyan habang umaakyat itong babae sa hagdan ng isang gusali. Maya't maya pa ay masaya nitong binuksan ang pintuan ng isang opisina habang nagsasabi na ang bulaklak na dandelion ay nagawa ng makarating ngayon. Pansin naman ito na walang tao sa loob kaya kanyang natanong kung nagawa bang tuluyan na mabankrupt ang kumpanyang ito. Ngunit naagaw naman ang kanyang atensyon dahil sa pagsasalita ng isang lalaking natatabunan ang mukha ng kanyang damit na nakahiga sa sofa, nagtatanong kung ano ang pinagsasabi nitong babae. Dagdag pa nito nang makalapit ang batang estudyante na siya lang ang natatanging manggagawa dito kaya hindi niya iiwan ang kumpanyang ito. Subalit pinagsabihan naman siya nitong batang babae na siya ay mukhang natutulog lang naman dito pagkatapos nitong lisanin ang kanyang tahanan. Ang lalaking ito ay ang CEO ng SD agency na mayroon lamang isang tauhan na si Im Shijok, na agad na inalis ang nakatakip sa kanyang mukhang damit at isinaad na hindi nito kinakailangan sabihin ang mga hindi mahahalagang bagay. At dahil nakarating sa tamang oras itong babae ay kaagad niya naman itong inutusan para ipagluto siya ng ramen. Hindi makapaniwala sa kanyang sinasabi, pinagsabihan naman siya nitong batang babae na hindi niya ito magagawa sa kanya dahil siya ang natatanging celebrity dito kahit pa na hindi pa nito nakukuha ang formal niyang paglabas sa publiko. Napatayo naman itong si Shijok at natanong sa kanya kung bakit siya nagiging ganito bigla at kung gusto din ba nito ng ramen dahil magluluto siya ng dalawa. Ngunit nagtatampo lang na natanong ng babae kung wala pa rin bang balita. Ito ay dahil kanyang nalalaman na ang kanyang interview noon sa Ilog ng Han ay nag-viral kaya maraming ahensya ang gustong makipag-ugnayan sa kanilang kumpanya. Napasabi naman si Shijok na maghintay lang ng kaunti, kaya natanong naman ng babae kung nagdadahilan lang ba ito sa kanya ngunit sinabihan naman siya nito na siya ay seryoso. Napaisip naman ang babae na mas mabuti pang sumali na lang siya sa audition sa kanilang eskwelahan dahil ito ay mas mabilis pa kesa sa kumpanya nito. Nang bigla namang mayroong tumawag kay Shijok na labis niya namang ikinasaya kaya ito'y ipinagtaka ng babae. Makalipas ng ilang sandali pagkatapos nito sa telepono ay may tuwa namang isinaad ni Shijok sa babae na si Mindulli na siya ay nakakuha ng interview patungkol sa isang palabas para sa kanya kasama ang OP Production Company. Natuwa naman ng husto si Dulle sa kanyang nalaman dahil ang kumpanyang ito ay hindi basta-basta dahil isa ito sa pinakamalaking kumpanya ng produksyon sa kanilang bansa. Makalipas ng ilang araw ay pumunta naman tayo sa isang nakatagong restaurant. Sa loob ay mayroon tayong mapapansing isang langaw na nagpapahinga sa bote na importante mamaya sa ating istorya. Malapit dito ay makikita naman natin ang pagpasok ni Dulle na ngayon ay mayroong suot na magandang kasuotan habang nagtatanong kung sino ang nag-i-interview sa ganitong klaseng lugar at hindi ba nila alam na siya ay isang menor de edad. Habang siya ay nagpapatuloy sa paglalakad sa pasilyo ng gusali ay kanya namang naisip na ito ay hindi problema dahil sila ay isang malaking kumpanya kaya sila ay mapagkakatiwalaan at ito rin ang rason kung bakit ang kanyang boss ay hinayaan siyang pumunta dito ng mag-isa. Nang bigla na lang mayroong dumungaw na isang lalaki sa pintuan sa dulo at kaagad siyang tinawag na pumunta roon. Habang ito ay kanilang pinagsisilbihan ng inumin, natanong naman ng mga kalalakihan kung siya ba itong si Mindulle at ito ay napakagandang pangalan. Kasunod nito ay ang kanilang pag-alok sa kanya ng inumin. Hindi naman ito kinuha ni Dulle at nanghingi lang sa kanila ng patawad dahil hindi siya pwede nito dahil siya ay isa pang menor de edad habang napapaisip kung ito ba ay isang interview. Napasabi naman itong lalaki na mayroong dilaw na buhok na ito ay kanyang kasalanan dahil dapat hindi siya nito inalok, habang ang katabi niyang lalaki na mayroong itim na buhok ay nagsabi na lang na siya ay uminom ng tubig. Habang iniinom ni Dulle ang tubig ay kanila naman itong pinagsabihan na huwag siyang matakot at ituring lang itong isang pagpupulong para makilala ang isa't isa sa halip na isang interview, kaya napaisip naman itong babae na ito ay isang malaking oportunidad kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nang bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa hindi niya inaasahang bagay, ito ay dahil bigla na lang lumapit sa kanya ang lalaking mayroong dilaw na buhok at hinawakan siya sa kanyang balikat habang nagsasabi na panatilihin nila ang malapit na relasyon sa ngayon. Dagdag pa nito habang natitigilan ng babae na alam niyang mahirap ang pinagdaanan nito kaya simula ngayon ay makakapagtrabaho na siya at magkakapera kaya mas magiging magaan na sa kanya ang mga bagay-bagay. Nang bigla naman itong sinubukang hawakan si Dulle sa kanyang dibdib habang siya ay kanyang tinatanong kung hindi ba mukhang maganda naman ang kanyang inaalok sa kanya. Bigla namang hinawi nitong babae ang kanyang kamay at dali-daling tumayo habang nagsasabi na hinding-hindi niya tatanggapin ang kanyang inaalok kahit na ang buong gusali pa ay ang kanyang ibibigay.
Nang bigla namang nag-iba ang pakiramdam ni Dulce dahil bigla na lang siyang nahilo. Habang patuloy na nakikipag-inuman ang dalawang lalaki ay nasabi naman nitong lalaking may itim na buhok na ang panlasa ng kanilang CEO na si Chon ay kakaiba ngunit kinakailangan ba talaga nilang gamitan ng droga ang babae, kung saan makikita natin ngayon si Dulce na natumba malapit sa pintuan ng silid bago pa man ito magawang makatakas. Kahit na ganoon, habang ang babae ay nakahandusay sa sahig at mayroon pang malay ay natanong naman ito sa mga kalalakihan kung ang mga bastardong ito ay may inilagay ba sa kanyang ininom na tubig, na kanila namang agad na inamin at isinaad na tiyak na hindi nito inaasahan na lalagyan nila ito ng droga. Dagdag pa nitong lalaki habang pinagtatawanan nitong babae na inubos niya agad ang tubig at nagpatuloy sa pangungutya kay Shijok na nagmamay-ari ng agency nitong babae dahil marahil ngayon ay napapangiti ito habang binabasa ang script na kanilang ipinadala at dahil ito ay ang kanyang unang oportunidad pagkatapos nitong mawalan ng trabaho. Habang pinagmamasdan ng kalalakihan si Dulce ay napasabi naman ang lalaking may dilaw na buhok na ang mga batang gaya nito ay hindi basta-basta na lamang sumusuko sa kanilang pangarap. Kaya natanong naman ng kasama niyang lalaki kung ano ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag niya naman habang mapapansin natin ang babae na wala nang malay na ang kanyang sinasabi ay gamitin nila ito para sa kanilang kalamangan. Maya't maya pa ay mapapansin naman natin ang lalaking may itim na buhok na mayroong kausap sa telepono habang nagsasabi na sila ay nagkaroon ng progreso ng walang anumang sagabal at ang lahat ay tumatakbo ng maayos ng walang aberya. At bago nito ibaba ang kanyang telepono ay kanyang sinabi na ipapadala nito ang mga files sa lalong madaling panahon. Habang ito ay nangyayari ay pumunta naman tayo sa tahanan ng presidente. Dito ay mapapansin natin si Ryugyum sa bakuran habang nakatingala sa kalangitan, kung saan habang kanyang pinagmamasdan ang maliwanag na kabilugan ng buwan ay kanyang nasabi sa kanyang isipan sa kanyang pinagsisilbihan na babae na ang natitira na lang sa kanya ay ang paghihiganti. Kaya ang kanyang gagawin ay sisirain ang lahat ng meron nito. Dagdag pa nito habang siya ay nagpapalabas ng kanyang matinding enerhiya na silang dalawa ay mamamatay pagkatapos. Nang bigla naman siyang napahinto at napamulat ng kanyang mga mata dahil sa biglang sumulpot na tao, nagsasabi na mukhang siya ay mayroong maayos na tinitirhan ngayon. Ang taong biglang sumulpot ay walang iba kundi si Anhai, kung saan pinagsabihan naman siya ni Ryugyum na nakakasigurado siya na binigyan niya ito ng sapat na internal energy ngayong araw, ngunit sinabihan lang siya nito na mayroon siyang napaka-interesadong balita ngayon. Natanong naman ni Ryugyum kung ito ba ay patungkol kay Okyon, na kanya namang tinanggi kaya pinagsabihan siya ng ating bida na umalis na lang ngunit nagpumilit siyang pakinggan niya ito. Ito ay dahil sa kanyang pananaliksik ng impormasyon sa daan-daang libro. Kanyang nalaman na ang pangalan nito ay Min Dulce at siya ay kabilang sa parehong pamilya ng Min na pinagsisilbihan ni Ryugyum. Nagawa namang magulat ng ating bida sa kanyang nalamang impormasyon, ito ay dahil tama ang kanyang inaakala na ang babaeng ito ay konektado sa kanyang pinagsisilbihan. Kaya ang ginawa ni Anhai ay sinundan siya gamit ng langaw na nakikita natin kanina sa bote sa loob ng restaurant, ngunit mayroong malaking problema dahil kanyang nakikita na kinakailangan nito ng agarang tulong ngayon din. Napasabi naman si Ryugyum kung ito lang ba ang rason kung bakit siya nandito. Nagtaka naman ng husto si Anhai dahil dali-dali siyang umalis para pumasok sa loob ng bahay habang nagsasabi na wala siyang pakialam dito. Dagdag pa nito habang pasara na ang pintuan, na sinayang lang ni Anhai ang kanyang oras sa walang kwentang bagay at natanong sa kanya kung inaakala ba nito na mayroon siyang gagawin dahil siya ay konektado sa kanyang pinagsisilbihan. Kanya namang isinaad kung bakit niya ito gagawin. Ito ay dahil hindi ito ang kanyang pinagsisilbihan, kung saan ngayon ay makikita natin ang paghawak ng isang lalaki sa batang babae habang siya ay patuloy na walang malay sa sahig.